And gusto kong itawagin ang presidente ng DTS Paris, which is Development and Diversity and Solidarity in France, para magbigay po ng opening remarks sa ating lahat. Please welcome, Pres Pini Lauden. Talaga. Di ba akong papangkala, ha? Hello now. Good afternoon sa ating lahat. I would like to thank everyone who joined us today and pasensya na folks dahil mahirap pa paano ang ating venue kaya medyo kukunti lang tayo. And sa bawat supporter ng ni Tatay Digong ay pinapasalamatan namin kayo na hanggang ang laban natin ay hanggang sa dulo. Yes. Ang titipon-tipon natin ngayon ay particularly is para kay Tatay Digong, although the organization itself is not political. It's development and diversity and solidarity. However, ang organization na ito ay nakikiyas doon sa good governance. That's why nandito tayo para kay Tatay Digong dahil sa lahat ng naging presidente, si Tatay Digong lang na-experience natin at nakita natin na nagtataas lalo-lalo na sa OFWs. At pinapasalamatan natin si Ms. Brooke, si Marie Bukit, hanggang sa dulo hanggang ngayon napatunayan natin na sinasamahan niya talaga si Tatay Digong. Kaya folks, pinapasalamatan din namin ang puso, hindi lamang sa mga supporters, lalong-lalo na sila. Since he spoke, talagang he also sacrificed because of the love of Tatay for our country. Maraming salamat. Thank you. And gusto ko na po sanang recognize din ang presence po ng Makabayan Vlog all the way from London and family, sir. If you want to join them. And of course, Spokes, Harry Robin, thank you for coming. And sa katabi ni Sir, si Edwin. Thank you po. So, hindi na ako magkatagal, no? And Ate MG, of course, all the way from Germany. And of course, as far as I know, may galing yata Geneva. Yes. Ma'am, welcome. And the Hague. Sino po galing the Hague? Sherry, thank you for coming. Thank you. So, hindi na ako ayos, of course. Ang media pala ng Paris. Of course, Sir Dick, thank you for covering us sa event na ngayong hapon. And of course, mga iba-ibang si Ann, yes, si Ate Ann, and of course, si iba pang mga vloggers na sorry, hindi ko kasi kilala pa, so sorry. Then, hindi na ako magtatagal, para mahaba-haba ang kanyang ibibigay na speech sa inyo, no? Ang hindi ang iwan sa tabi ng ating Tatay Digong, all the way from Philippines to The Hague. At kung pa rin po siya, bigay ko na po siya, si Spokes sa Atty. Roque. Ayan na, hebat pa. Ito po aking cousin. Aking sex queen. Maya-maya ako nito yung magmamacho dance. Kaya kailangan pigilan ang mga sarili, kailangan ng mga kababae. Kanina po habang kami nawawala, sabi ko sa mga kasama ko, mukhang ibebenta na ako sa human trafficking moving driver. Babae ko yung driver. At ang sabi ko, kawawa naman ako, mabibenta na naman ako dahil sa katawan ko. Kaya buti na lang po, nahanap namin kayo at pinabuksan ni Q ang aming video para kami mag-guide papunta rito. Akala ko talaga dadalhin ako sa Romania at wala ko sex trafficking. Anyway, maraming salamat kay Willie po sa ating pagpupulong. I am 1 year delayed. Sa totoo lang po, kasi nung naglunsad ang
Akbang na maisog worldwide, dapat nakarating na ito dito. Ang totoo po yan, pupunta muna ako Austria, tapos pupunta ng Paris, one day apart. Ang nangyari po, nasa airport na ako, bayad ko ng ticket ko, nag-check-in ako, sinabihan ako ng airline counter, Sir, kaka-expire lang po ng visa ninyo. So hindi pa nakasakay din sa flight. Magumpay tayo. Kinapapasa naman, kinakakuha ko ng visa. Kaya lang, it was too late already. Tapos na yung events sa Eiffel Tower. Now finally, yes. Hintay kami sa'yo sa June 30 natin. Kaya I am 1 year delayed. Sorry po, it's exactly 1 year. It's July also, no, last year. Na dapat ako ilalapit. So I made it finally to Paris. Well, kasama ko po ngayon yung aking family here in Paris, si Edwin at si Ate Guy. Then, sila. Kasama ko rin po yung mga pamilya ko sa dahil, si Charlene at saka si MJ at yung aking kapatid na si Makabayan from the UK. Now, alam niyo po, nakakalungkot ang balita ko. Kasi mukhang hindi okay si tatay dito. Butot malat ang description. Pagaman si Vicky Sara, ang sinasabi niya, huwag naman tayo mag-alala. Kasi miski butot malat siya, maganda naman daw ang itsura ni Tatay Gwen. Lalo. Hindi ko malubot ang skin para daw ang patawag ko sa therapy. Therapy. Laser, pero ang patawag doon sa therapy na yun, parang nagawin daw si Tatay Digong. At mukhang mas gwapo si Tatay Digong na butot balat siya. Huwag lang maging... Pero ang hindi natin makakaila, yung butot balat siya ay dahil hindi niya gusto talaga yung kalagayan. At naintindihan ko naman dahil talaga namang pag-ulit-ulit ang sinasabi mula ng 2017 na nagsimula ako sa artikulo mula sa isang profesor sa Harvard na nagsasabi na dapat siya litisin for crimes against humanity. Kaya sabi niya, bakit ako lilitisin ng kawadayuhan? Kung meron talagang dapat litisin at kung ako dapat litisin, bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat dito sila sa Pilipinas. That's right. Yun po ang kanyang sakit ng loob. Yung katotohanan na bagamat tayo ay isang malaya, soberenyang bansa, na para magampi na bigay natin itong soberenya nito at yung jurisdiction ng ating mga hukuman na siyang maglitis ng mga kaso mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas. At ngayon, siya ay humaharap sa isang banyagang hukuman at humaharap sa mga banyagang estado. Ito po talaga yung bangungot niya na nangyari sa tunong buhay niya. At kasama ko po siya mula noong 2017, pinag-uusapan mo namin to, hindi niya akalain mangyayari ito. Dahil sa totoo lang po, ako po talagang nagkaroon ng mahabang journey dito sa ICC. Sa totoo po, ako po yung akademya ko sa UP, ako po talaga yung unang supporter ng ICC. Bakit? Kasi sinasabi ko, ang Pilipinas, teatro ng digmaan. Habang hindi natitigil ang digmaan sa Pilipinas, dapat meron isang hukuman o paparusa, lalo-lalo na doon sa gagawa ng mga war crimes. Yung mga krimen, paglabas sa international humanitarian law, kung walang lokal na hukuman na bukas at kayang litisin ang mga krimen ito. Ang inaalala namin pareho ni Tatay Digong, no? Yung panahon ng digmaan sa panig ng Pilipinas at Amerika. Maraming din nakakalit sa atin na ang kasaysayan na yan ay ang kauna-unang pagkakataon na lantarang nilabag ng mga Amerikano ang international humanitarian law dahil ang order na ibinigay ng mga Amerikano ay patayin ang lahat ng buhay, hindi lang tao, pati mga hayop. Yan po ilabag sa tinatawag na batas na umirap pag mayroong labanan, pero ang Pilipinas po, yan po ay naranasan natin noong Philippine-American War. Hindi nyo alam, pati waterboarding na kinatatakutan at kinasusuklaman. Unang-unang pinatupad po yan sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano. At siyempre, ang pamilya ko po, ang lolo ko nagputo ng paa sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Ayun, kahit iis lang ang paa, nagkaroon pa ng 12 anak. At bukod pa doon, galing pa anak sa labas sa tao na anin. Sabi ko nga, lolo, parang nagkagawa ka. Kasi yung paa mo. Anyway, hindi parang parang nagkipayo. Pero kasi 8 anak. Sabi, hindi naman daw pa ang kailangan ikaw para medyo kinky ang thoughts mo. Pero sa panig naman po ng aking nanay, ako'y nakakalungkot po. Kaya ako'y supporter na dapat maparusahan yung lumalabag sa pandaigdigang digmaan o matatas ng hirap ang digmaan kasi lahat po ng kalakalihan
sa panig ng aking nanay, lahat po umanaw sa death mark. Yeah. Kaya nga po, malungkot, ayan, mga kapwa kabataan, kababayan ko sa Bataan, kami lahat, na mga Bataan, napakadami namin mga kamag-anak na umanaw dyan sa death march na yan. Kasi nagbabawal din ang batas ng hirap pamilya ka na. So yan po yung dahilan kung bakit ako talaga yung aktibo na nagsasabi na dapat ang Pilipinas maging member ng ICC. Pero ang intensyon natin, kapag mayroong kalumal-dumal na krimen, dapat maparusahan. Ang dapat maglitis, unang-una, yung mga hukom na lokal. Kapag hindi lang gumagana ang mga lokal na hukom, saka dapat pagkaroon ng hukuman na gagana para magbigay ng sagot. So bagamat ako po ay nasa gitna ng pag-ilim miyembro ng ICC at sa katunayan, naging matagumpay tayo ng panahon ni Nonoy Aquino na sumapi sa ICC, ako rin ang nagpunta sa ICC sa Assembly of State Parties sa New York at nagsabi na ito'y pagpapatuloy ng prosecutor yung pag-iimbestiga kay Tatay Digong samantalang bukas na bukas ng hukuman mapipilitan ng Pilipinas bilang isa ang kaisa-isahan ng mga panahon na yun, estado ng taga-ASEAN na kasapi ng Rome Statute na BBTO sa Rome Statute. Hindi po tumigil ang prosecutor, kaya nagkaroon ng desisyon at sinimporta ako ang desisyon ni Tatay Digong na bumitiw. Kasi yung dahilan kung bakit tayo naging kasapi ng ICC, gagalaw lang ang ICC kung walang lokal na hukuman na po pwedeng gumalaw. Kaya nga, si Tatay Digong, kampante. Dahil siya naging abogado, naging piskal, na dahil masigla ang ating lokal na hukuman, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng ICC. Hanggang ngayon, yan po ang bukas ng bibig ni Tatay Digong kapag siya nakipag-usap sa kanyang mga abogado na imposible na magkaroon ng jurisdiction ang ICC. At inaasahan naman natin na dahil malinaw ang provision ng ICC na bagamat ang pagiging miyembro ng ICC ay voluntaryo, dahil ito nga ay voluntaryo, ang kahit sinong estado na BBTO po pwede rin. At bagamat nakasaad na mayroong katungkulan na makipag-cooperate o makipagtulungan sa hukuman, hindi naman forever ang obligasyon na makipag-cooperate sa hukuman. Dahil mayroong time frame na nakasaad sa Rome Statute mismo. Kailangan yung pagtutulungan yan sa loob ng 1 taon matapos ma-deposito ang instrument of withdrawal na tinatawag. At kailangan kung gagalaw ang hukuman, gumalaw ang hukuman sa loob ng 1 taon na bago pagtapos bumitiw ang isang bansa. Nagkaroon na po ng isang decision dyan. At ang sabi ng korte, dahil ang preliminary investigation na nagsimula sa loob ng 1 taon, po pwede na magpatuloy ang preliminary investigation kasi bumitiw na yung bansang yun. Pero dahil kita Tatay Digong nagsimula sa 2nd taon na, pilit natin sinasabi na wala ng jurisdiction na dahil natulog sa pansitan ang prosecutor. Ang malungkot po, bagamat sa malinaw na lengguwahe ng Rome Statute at yung naging desisyonan ng korte sa isang kaso, itong gobyerno natin ang siyang kusang nag-surrender kay Tatay Digong. At ngayon, ang sagot ng prosecutor at ang mga biktima doon sa argumento natin na walang jurisdiction, bakit yung sinasabing walang jurisdiction? Ay pag-surrender ng Pilipinas ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin po, doble ang kawalangyaan ng Marcos administrasyon. Ikinidnap dahil hindi sinasunod ang Article 59 ng ICC Rome Statute na dapat hinarap muna siya sa lokal ng hukuman na magarantiya ang kanyang karapatang pangtao at marespeto ang soberenya ng bansang Pilipinas, may doble na po ang pagkawalan niya. Dahil habang sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng hukuman, ang Marcos government naman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender sa kanya ay sinasabi, meron pa jurisdiction. Hindi nga lang yun. Dinagdagan pa ng asin ng sugat at sinabi, kami pa magbabayad sa pamasahe at lahat ng gastos ng mga testigos titindi dapat kita Tatay Digong bilang pagtutulungan sa ICC. Bakit nila ginawa yan? Para na mabaliwala yung sinasabi natin na wala ng jurisdiction in ICC. Talaga naman pong ako'y binigyan ng babala
ng aking mga kasama sa Kongreso dahil minsan naman tayo naging miyembro rin ng Kongreso na talagang pupulbusin nila ang mga Duterte at kanilang mga aliado dahil nagnanasa talaga silang manatili sa pwesto ng forever dahil nabigo kanyang ama na magkaroon ng Marcos forever. Ang hindi po natin akalain, gagamitin nila para mawala mga Duterte ang International Criminal Court. Dahil sa katunayan, kung mayroong International Criminal Court ng panahon ng kanyang ama, yung ama niya ang dapat unang-unang na-demanda at nakulong. Dahil ang ama niya, mayroong court decision sa Amerika na lumabas sa karapatang pangtao at dahilan kung bakit nag-award ng $2 billion in damages laban sa estado ng kanyang ama. Sa katunayan, sa kaso niyan, mayroong 371 million contempt charge US dollars si Bongbong Jr. dahil sa kanyang hindi pagbigay sa hukuman kung nasaan ang kanilang mga nakaw at tagong yaman. Hanggang ngayon po, nandyan yung 371 million contempt charge. So may pakitin niyo, yung ICC na dapat sana naging dahilan para makulong ang kanyang ama, ICC pa rin ang ginamit para mawala ang mga kalaban sa politika, ang mga Duterte. Di pa sapat na pinakulong si Tatay Digong, pinapa-impeach pa si Inday Sara Duterte, at ang malungkot, ako po at si Pastor Tibuloy, ang dalawang hindi Duterte na pinapakulong. Dahil lamang sabi po ay tapat ng aliado at taga-suporta ng mga Duterte. Pareho pa ang kasong sinampas sa amin ni Pastor Tibuloy. Kaya nga lang ako, ang sinasabi ko, neck mo, Marcos Jr. Come and get me if you can. Tom and Jerry. In any case, hindi naman po natin tinatanggap na wala tayong gagawin itong naging kapalaran ni Tatay Digong, bagamat sa mismo po ay nagbigay na ng huling abiso. Nasaka ko talaga nung inanunsyo ni VP Sara na naghuling abiso na si Tatay Digong na gusto niya ma-cremate at huwag nang ilibing at kung siya ipapaanaw sa Netherlands, ay hayaan na siyang sunugin sa Netherlands. Kami po kasi nag-usap-usap. Bago pumasok ang kapamilya, sinasabihan po sila dahil ako'y minsan spokes, forever spokes. Kinakailangan paglabas mo, ha? Palaging good news, palaging he's in high spirit, palaging he is confident, palaging he is okay. Dahil ayaw natin na maabala ang mga supporters. So nasak po ako nung dire-diretsong sinabi ni Bibi Sara naghuling habili ng tatay ko. At ang gusto niya, ma-cremate kung siya ipapanaw na dito sa Netherlands. Tingin ko man hindi susunod si Inday Sara kasi matira talaga huli niyan eh. Hindi ipapaya na sa gusto ni Tatay Digong. Mumultuhin siya. Pero, ang katotohanan, hindi pa tayo pumapayan na gano'n na maging katapusan ni Tatay Digong. Meron po tayong mga strategiya, gagamitin natin ang karapatang pangtao ni Tatay Digong, gagamitin natin ang mga hukuman ng Europe, dahil lahat ng bansa sa Europe po, kasapi yung sa tinatawag na International Covenant on Civil and Political Rights, at mas importante sa Europa, yung European Convention on Human Rights. Ang importansya ng European Convention po, hindi gaya ng ICCPR, na ang nag-monitor ng mga pagpapatupad at obligasyon sa karapatang pangtao ay hindi mandatory dahil pumiti lang po yan na ang kanyang kapangyarihan lang ay madedeklara kung isang estado ay lumalabas sa kanyang obligasyon na itaguyod ang karapatang pangtao. Dito sa Europe, sa European Convention, hindi po yan palamuti lamang. Pag nag-utos ang European Court at hindi sumunod, merong sanction ang European state. Kaya wala pa pong European state na nakapagpatawan ng desisyon na lumalabas sa karapatang pangtao na sumusuway sa desisyon ng European Court of Human Rights. At ang sabi ko, panahon na na dapat nating balikan yung desisyon ng Israeli Supreme Court dun sa kaso ng Eichmann. Ano ba yung kaso ni Eichmann? Si Eichmann kasi, siya ay putol ng final solution during World War II. At nang matapos ang gera, nakatakas siya. Siya ay nagtago sa Argentina, kumuha ng fake identity,
At napakatagal ng panahon nakalipas, 1970s na, nalaman ng Israel na nandoon nagtatago sa Argentina, matandang mama na si Eichmann. Matapos sila makumpirma si Eichmann ngayon, nagpadala ng Mossad, abay sinaksakan ng droga, at habang walang malay, isinakay sa private plane at dinala sa Israel kung saan siya ay dinitis for war crimes and crimes against humanity. Nung kinwestiyon ni Eichmann yung kidnapping at of course nagprotesta sa Argentina dahil gumalaw ang mga ahente ng Mossad sa teritoryo ng Argentina, ito ay paglabag sa soberenya ng Argentina. Ang sabi ni Eichmann, dahil ako ay kinidnap dahil sa kidnapping, illegal, dinabag ang soberenya ng Argentina, hindi po pwede ako litisin ng Israel Supreme Court. Ang sabi naman ng Israel Supreme Court, hindi. Kapag karumal-dumal ng krimen dahil ng war crimes at sa crimes against humanity, ang desisyon namin ay ma-empa. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha yung pagkatao ng akusado. Ang importante, mabigyan siya ng patas sa paglilitis. Ang problema, mula nung Eichmann, nagbago na po ang ating standards sa karapatang pantao. Kinikilala na po natin ngayon na hindi po pwede na binibigyan natin ang karapatan to due process, to life, liberty, and property ang lahat ng mamamayan ng mundo. And yet, pagdating sa paglilitis ng war crimes and crimes against humanity, babaliwalain natin yung right to due process. Talaga pong labag, nalalabag ang karapatan ng due process kapag kinikidnap as a means of acquiring jurisdiction over the person. At nangyari nga po na mayroong isang court ngayon, isang hukuman sa South Africa. At kung maalala yung South Africa dati na ito ng apartheid, na talagang matinding paglabag din sa karapatan ng tao dahil meron lang karapatan ng mga puti, walang karapatan ng mga itim. Nung ginawa nila, yung ginawa ng mga Israeli kay Eichmann, nangidnap ng isang high-ranking apartheid official at dinala sa South Africa, ang sabi ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. At ang sabi ng South African Constitutional Court, dahil illegal ang kidnapping, hindi dapat magpatuloy ang hukuman na litisin itong taong ito. Ngayon po, may pagkakataon na tayong tanungin ang hukuman ng Netherlands at ng European Court of Human Rights. Yes, sir. Tama ba ang panginigna? Kung ito ay hindi tama, tama ba na magpatuloy ang paglilitis kay Tatay Digong? Sa wakas po, malalaman natin kung ang desisyon na umiiral sa buong daigdig ay Eichmann o yung desisyon sa Ibrahim. Kasi yan po yung title ng South African case. Ibrahim versus Minister. Alin sa dalawa ang umiiral na? At dito po sa Europa, magkakaroon ng kasagutan. Una, sa hukuman ng Holland at pagkatapos sa European Court of Human Rights. Manungkot po na hindi ko nakikita si Tatay Digong. Ang pamilya lang po ang pinapayagan. At hindi naman po ako naging abogado kasi naabot din ako ni Marcos at sa katunayan, hindi ako makakastay sa Bastille Day dahil meron pong sariling vista doon sa aking asylum kung saan ako na po ang tatayong abogado para sa sarili ko. Pero, hindi po natin matanggap na nagpapaalam na si Tatay Digong at wala tayong gagawin. Makulit po ako. May mga nagagalit na sa akin, nakikilam daw ako doon sa ICC. Ang sabi ko naman, hindi na nga ako nakailam sa inyo eh. Pero ano ba nangyayari ngayon sa ICC? Hindi ba malinaw na sa ICC, malabo nilang palayain si Tatay Digong dahil pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kasong lilitisin at
namatay sa war on drugs. And yet, ang linilites, 43 cases lamang. Ako po, tumalayo akong prosecutor, private prosecutor sa Maguindanao Massacre. 58 counts of murder. Nakakonvict kami sa 57 counts of murder. Isa lang yung acquitted na count. Bakit kinakailangan convicted sa 43 counts? Di ba po? And yet, dahil sa sinabi ng ambahador ng Japan, nagdududa pa ba kayo kung ano magiging resulta ng paglilitis ni Tatay Digong? Well, gaya natin sinabi, may mga makukulitan ng sa atin. Alam ko, makukulitan sa akin si Bibi Sara. Pero pag pagmandi, di man ako kapamilya. Eh ako naman po, naging malapit rin kay Tatay Digong. Bakit naman po hindi ako maging malapit sa kanya? Unang-unang, ako naman po, nung aking dating buhay, aktivista lamang, profesor ng batas sa UP. Nakapasok sa Kongreso, nakilala, dahil sinuportahan ni Tatay Digong ang lahat ng ating mga panukalang batas. Panukalang batas na ginaya ko dito po sa Europa. Universal Health Care. Dahil hanggang ngayon po, natanggabot ko, bayad ng Netherlands, kaya ng binabayaran ng France ng lahat ng gamot at paggamot. Yes, libre po. Libreng wifi, Libre po. libreng irigasyon. Yung AIDS policy natin, na tinutulan ng Simbahang Katolika nung una, until nagsalita na ang Santo Papa na hindi rin siya kukontra sa paggamit ng mga pamamaraan para mapigilan ng pagharap ng sakit. At siyempre, yung libreng tuition sa state universities and colleges, meron pong maangkin na senador, pero totoo po niyan. Pamitik na po talaga mag-dito yan, pinalaga ako na aking mga kasama sa Kamara, usapin si Tatay Digong na mag-ibito. Dahil talagang vehement objection ni Secretary Jokto ng DBM dyan. At ang sabi sa akin ni Tatay Digong, hindi natin dito yan. We will invest in our human. Bakit hindi ko ipaglalaban yung kaisa-isang presidente na nagbigay ng libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon, libreng edukasyon, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan sa ating mga pampublika at eskwelahan. Napakatagal na natin Republika, kauna-unang Republika, siya lang ang nagbigay ng ganitong benepisyo sa taong bayan. Benepisyo na nakita ko at pinapatupad dito sa Europa, na nais ko rin mapatupad sa Pilipinas. Kaya, wag po kayo mag-alala dahil sa laki ng aking utang na loob na naging instrumento ang suporta ni Tatay Digong para makamit ko ang lahat ng nais kong makamit. Dahil ngayon po, kung ako ipupulin ng Panginoon at ang sabihin, tatanungin ako, anong nagawa mo? Iisa-isahin ko lang yung mga panukalang batas ko na naisa batas ko sa tulong po ni Tatay Digong. At sigurado naman, hindi ako nalampas ng langit. Diba po? Hindi po tayo papayag. Pag huling habilin si Tatay Digong, hindi po tayo papayag. Dahil sa tingin natin, hindi pa tapos ang kanyang kasaysayan. Hindi pa tapos ang kanyang istorya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang hinihingilan po natin, ang inyong patuloy na suporta, ang inyong patuloy na pagdarasal, ang inyong patuloy na pagmamahal. Dahil ang pinapasabi ko po sa lahat ng pamilya mapasok, minsan po, hindi nawawalan ng mga Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong sa labas ng tulog. Kung papayagan lang at may matulog sa tinatawag na Duterte Street, matutulog kami doon. Kaya lang po, hindi pumapayag ang gobyerno ng Netherlands at natutulog din naman po si Tatay Digong. Oh. So, natutulog na rin kami sa mga bahay. At nakikita-kita. Pinabukas. Yes. Napakalaki po ng papel ninyo mga Pilipino dito sa Europe. Dahil kayo po, alam nyo kung anong tunay na papel ng gobyerno. Yung mga aking naranasan bilang estudyante sa Britanya, yung libreng paggamot, libreng gamot, libreng paaral, libreng mga sustento sa mga magsasaka. Ngayon po, pinakalat ko na lahat ng mga subsidiya na binibigay ng Europa sa kanilang mga magsasaka. Dahil po, kopyahin ko naman po yun. At gagawin kong batas ko para makabalik sa Pilipinas sa Kongreso.
Pero this time po, sisiguraduhin ko na yung staff ko, babaguhin yung ministry to department. Kasi loko-loko kong staff, napakatalino nun, habang nung kinopya ang Universal Healthcare ng NHS UK, pati yung ministry hindi pinalitan. At nung kami nag-discourse ng batas na yan, umiiyak ako, halatang kopya. Eh sabi ko, hindi ko pinagbabawal ang kopya ng legislation. Dahil you must copy and reproduce best practices worldwide. At nung nakita batas nga po yung Universal Healthcare, binigyan tayo ng hugay ng WHO. Dahil ang gusto nila, lahat ng bansa sa daigdig, ipatupad ang Universal Health Law. Very good. Napakahaba na po yung sinasabi ko para na si Tatay Ligon. Pero nais ko po rin magkaroon kayo ng pagkakataon na tayo mag-diskurso dahil importante naman po talaga itong diskurso niyo. Pero nagpapasalamat po kami dito sa Winnie, sa buong DDS Europe at Paris dahil sa mga pagtitipon nito, napaparating natin talaga ang suporta kay Tatay Ligon. Napakadami ito nagkakatin. Napakadami pumapalakpa. Promise ko, hindi namin nakakot yan. At wala akong bayad. Yun, wala akong bayad yan mga kapatid. May bayad na kayo? So anyway, siguro po para tayo magkaroon ng konting diskurso, titigil na po ako talagang sa dyan kung madadala ko. Halata naman. Umigil na rin ang palspak. Tinawag mo kay Spokes kung talagang hindi kayo titigil. Okay, sige po. Maraming salamat po. At muli, asahan niyo po, hindi pa tapos ang kasaysayan at istorya ni Tatay Digong.